So sa panahon natin ngayon, dapat i-expect din natin na within our circle, ayun din yung mga tao na ayaw mismo agad dun sa mga messages na meron tayo kapag kayong truth na meron tungkol kay Jesus ang sinasabi natin. The sun is the radiance of God's glory. So, dinadagdag ni Pablo bilang anak, si Jesus Christ, yung liwanag ng Ama, yung glory ng Ama, nasa Kanya. Okay? Tanong, nasa Kanya ba yun nung tao pa siya? Well, dapat makikita sa Kanya. Ano? Maski tao siya, maski nung lumalakad siya bilang tao, nakikita na dapat sa Kanya. Yung kaluwalhatian ng Ama. Hindi yung glory na, ano sa Matthew 17, di ba, nakita nila yung glory sa mukha ni Christ, transfiguration. Pero maski wala yung glory na iyon, sa Kanyang sinlessness, sa Kanyang buhay, na hindi nagkakasala sa pamamaraan ng Kanyang pagsasalita, dapat nakikita yung glory ng Father. Naalala ko Mark Paul John chapter 1. Parang nabanggit yun doon diba? Sa verse 14, pakibasa mo nga. John chapter 1 verse 14, sabi dito, "And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth." Ayan, ang ganda, no? So, maski tao siya, tinago niya yung divinity niya, nakikita pa rin yung glory sa Kanya ng Ama. Ano? Full of grace and truth. Dahil yung Kanyang pamamaraan ay mabiyaya. Ano? Kumbaga, tuwang-tuwa yung mga tao sa Kanya. At saka yung tinuturo niya ay katotohanan. Doon nakita yung glory ng Ama sa Kanya. Ang maganda doon, Pastor, tuwan-tuwa sa Kanya yung mga tao na bukas yung puso at isipan sa pagtanggap. Pero may mga taong ayaw sa Kanya, mas marami yung Pastor nung panahon niya. Ayun yung isa sa mga doon. Kasi yung glory ng Diyos, yung kabutihan na meron si Jesus, yung truth na dala-dala niya, aayawan talaga yung Pastor ng mga tao na kung saan ang kanilang pinangahawakan ay yung thinking nga nila tungkol sa salvation na naiisip nila. So ulitin natin, Pastor, ano yung audience dito? Yung mga Jewish, and how Jewish people think about their salvation. It is about the law. Kaya yung glory na meron yung Diyos na nakikita sa pamamagitan ni Jesus, sa mga truth na dala ni Jesus, hindi nakikita ng mga Hudyo yun. Silaw sila doon, Pastor. Kaya sa pagsasilaw nila na yun, nagagalit sila. Ano ka ba? Kung ano-ano mga pinagsasabi mo, blasphemy yan. Ganyan ang nila kay Kaya hindi ako magtataka kung yung mga truth na meron na sinasabi ng mga tao ngayon ay inaayawan ng marami din. At ang malupit ng Pastor, Jewish ang audience niya. At yun yung mga umaayaw doon. So sa panahon natin ngayon, dapat i-expect din natin na within our circle, ayun din yung mga tao na ayaw mismo agad dun sa mga messages na meron tayo kapag kayong truth na meron tungkol kay Jesus ang sinasabi natin. Yun ang malungkot, yung bayan niya, his own received him not. Hindi siya tinanggap ng bayan niya. Yung mga tumanggap sa kanya, yung mga alagad. Hindi naman lahat. Sila Hudyo rin sila, pero tinanggap nila si Kristo at nakita nila yung kaluwalhatian. Okay? Pero yung mga leaders, yung mga Pharisees, pati yung mga majority ng mga tao, dahil naniniwala sila sa mga Pharisees, kaysa naniwala sila kay Jesus, ganun din, they also rejected Him. So yung palang pagkakita ng glory ng Diyos, nangangailangan ng faith, Mark Paul, yung mga disciples na mayroong faith, sila lang nakakita ng kaluwalhatian ni Jesus Christ. Maski siya ay nagkatawang tao, sila lang nakakita ng divinity, pagiging Diyos ni Jesus Christ. So, totoo ba yun ngayon? I think so, yes. Kinakailangan natin ng pananampalataya para talagang makita na si Kristo ay buhay, na siya ay gumagawa sa ating buhay. Hindi bilang doctrine, kundi bilang person. At magkakaroon lang yun ng kapangyarihan sa atin kapag meron tayong pananampalataya. As ang maganda pa, Pastor, yung glory na meron na yun si Jesus nung siya'y flesh, ay may kapangyarihan din yun sa buhay natin. Kasi yung glory na yun, Pastor, possible din na makita sa atin. Sabi dun sa chapter 5 ng Matthew, chapter 16, verse 17 ba yun, Pastor? "Let your light so shine before men, and that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven."
So, ibig sabihin, Pastor, yung glory na yon na kay Jesus, kung tayo na kay Jesus, magiging kabahagi tayo ng glory na yon. Kaya doon lamang nakikita yung good works na meron tayo. Yeah, sa pakikipamahagi natin, Pastor, dun sa pagsunod ni Jesus. Yung light kasi, Pastor, kapag nakakonekta ka sa voltahe o sa kuryente, kusa yun na nag-iilaw. Kahit kung titignan natin, ganun din tayo kapag nakakonekta tayo kay Jesus, kusa yun na nakikita sa atin yung mag-glorify natin yung Diyos pamagitan nun. Okay, idiin lang natin yung Matthew 5:16-17, yung glory po doon, that they may see your good works. Hindi yung good works ang ating ipinapakita. Yes. Hindi, kumbaga, ano ba sinasabi ko? Hindi yung good works ang glory natin, kundi si Jesus. Pag nasa atin siya ang nakikita ng mga tao, hindi yung good works natin. Yes, may papel doon yung good works, pero dapat ituro natin yung nakakagawa lang ako ng mabuti dahil sa Kanya. Yes. So, at yun lang yung nakaka-glorify kasi yung iba yung use ng good works dito, Pastor, na to glorify God. Hindi siya to give salvation. Ayun yung pinagkaiba na for us to glorify God, we have to do good works in Jesus. Dahil nakabahagi nga tayo kay Jesus. At yung good works na yun, hindi nagiging mahirap sa atin. Iba yung good works dito, hindi siya for salvation na purpose. Ang purpose niya to glorify God.